Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 18 to 24. 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo, at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo ang sarili mo, sabi ka rin, no? Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, Virgo, no, para magkaroon din kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to be aware or to alert, no, ang sinasabi dito. Pero kung gusto niyo talaga na positive lang, ang gusto niyo marinig, sorry po hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo, Virgo, na may mga bagay ka na gusto mong desisyonan this time sa nakita ko dito. Marami kang iniisip, magulo yung isip mo, nagkakaroon ka ng mga pagpaplano this time, or nahandon din siguro na nagkakaroon ka ng mga doubt when it comes to pursue something into your life, no? May mga inaalala ka rin sa nakita ko to. Nagkakaroon ng pagdadalawang isip, no? Or maybe you're waiting for something, or maybe this is a doubt. You don't know how to proceed, if you take it action or not, or deciding to stay or go. Nandun ka sa point na yon, nagkakaroon ng anticipation, sa nakikita ko sa iyo dito. Ang nakikita ko naman din sa inyo is parang you look into a new directions into your life. Pwede nga pagkalito ito. Hindi mo alam kung kakaliwa ka, kakanan ka, or didiretso ka. Nandun ka sa point na yon. Maaring may mga bagay din na kinikimkim mo na lang, no? O hindi ka na lang din gano'n nagiging showy sa ibang tao. Pwedeng gano'n. May mga bagay din na naiisip mo, no, ako nakikita sa iyo. May mga iniilusyon ka, or may mga iniisip ka, maybe every night, or bago matulog, ganyan. Baka iba sa inyo is nagigising kayo ng maaga, no? Maaring napuputol-putol yung gising nyo, pwedeng nagigising kayo ng by 2, 1, ganyan. Or 4 man yan, no? Yun ang mga, sa iba sa inyo. Iba sa inyo is nakakaroon kayo ng, siguro minsan sumasakit yung ulo nyo, maybe you have a migraine, o kaya naman, nahandun insomnia, iba? O yung iba naman sa inyo is may mga stress, anxiety, or depression. Pwedeng iba sa inyo. Medyo magulo no? Ang nakita, may gulo, or hindi pagkakaintindihan din ako na nakikita dito sa iyo, no? Or pwede rin na marami ka lang talagang iniisip this time. So, magkakaroon ka daw ng mga pag-aalala or reminiscing from the past, actually, no? From pwedeng mga tao sa nakaraan, sitwasyon sa nakaraan, pwedeng ganun. Or maybe yung may mamimiss ka, pwedeng ganun. Or handun lang din yung may mga worrying situation, ganyan. Pwede sa mga tao na malapit sa'yo, na connected sa'yo. So, nakita ko dito. May taong hindi nakikinig pala dito May taong hindi nakikinig, Parang hindi siya sa point na hindi siya nakikinig, basta yung gusto niya. Yung parang yung gusto niyang mangyari, o yung gusto niyang gawin, o yung gusto niya. Yan doon. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo yun. 3, 14, 18, 30, and 11. Meron kang Virgo, Capricorn, Cancer, and Aries. Okay. Oh, okay. Andito ka, okay, bakit ganun? Okay, dahil nagkakaroon, may hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, Virgo, kasi someone is wearing a mask. Ang nakikita ko dito, no? Okay, unahin muna natin yung no? Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay o sitwasyon ka na you want to achieve.
no? Nandun yung may mga bagay o sitwasyon din na gusto mo na panindigan or there's a desire or nandun yung action, no, when it comes to sa mga bagay mo, handun naman yung confidence mo, handun din yung, alam mo kung saan alam mo kung ano yun no, nandun ka sa point na yun. Ang nakikita ko sa'yo dito, yun nga lang, naiintindihan mo yung mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo. Yun nga lang, siguro may mga konting conflict lang or may mga konting sitwasyon na nakakapagpapa-blockage sa'yo pagdating sa sitwasyon na yun. Sabihin, may gusto kang i-move, may gusto kang gawin, may gusto kang aksyonan, pwedeng ganon. Yung nakikita ko sa'yo dito, no? And then, mag-ingat ka lang din kasi someone is wearing a mask. May mga tao na hindi ko maaring iba kasi dito is malapit talaga ito sa'yo, no? Nagkakaroon siya ng pagsisinungaling, hindi pwedeng pagkatiwalaan, may pangliling lang, may nangliling lang, o lilinglangin ka. Pwede rin naman ito is ikaw, no? Sa iba sa inyo. I-adapt mo rin sa sarili mo yan. And then also is, may nakikita rin ako dito na retirement. Hindi ko alam kung sino yung nag-retire ka ba, or someone is nag-retire, or may nagtapos sa buhay. Pwede may nagtapos, hindi man sa'yo, pwedeng sa kapatid mo, sa anak mo, sa connected sa'yo, pwedeng ganun yan. May mga pagtatapos na naganap o magaganap sa ibang inyo. Also, nandito rin yung there's a change of journey into your life. Pwede rin yun is yung mga gustuhin, baka maari din iba sa inyo, mga gusto kang i-change sa buhay mo or i-change sa paligid mo, pwedeng ganun, or i-change with someone, pwedeng ganun. So hindi pa sa ngayon magaganap yun, no? Or kasi may mga conflict situation pa. Baka may mga dapat pa unahin, may mga dapat pa na muna iyon, tsaka na lang. Pwedeng ganun or ma-delayin pa yon pansamantala. Pwedeng iba sa inyo is ganun. Yan. But iba sa inyo is there's a movement. May mga gusto kasi yung movement. Yan. There's a distance. Ako nakikita sa'yo dito. Pwedeng may taong di-distance sa'yo or ikaw ang di-distansya. Or there's a person na in a distance. Pwedeng kamag-anak mo, pwedeng kapatid mo, o someone. May sinasabi din na vehicles. Ako nakikita dito. Maaaring magpapagawa ka ng vehicles. Bibili ka ng vehicles. Or may mga mapag-uusapan related to a vehicles. Basta may gulong. Basta may gulong yan, no? May matanda rin ako nakikita sa'yo. Maaaring magkakaroon ka ng conversation or sa isang matanda. Sana hindi pwedeng itong matanda na to either siya is matampuhin or hindi kayo magkakaunawaan lang siguro. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Or hindi mo siya maintindihan or hindi kanya maintindihan. Vice versa tayo. Yun nakita ko. Basta may matanda ako nakikita dito. Malapit din to sa'yo. Malapit siya sa'yo. No? Or pwede naman na ikaw yung matanda tapos may tao na makaka-connect sa'yo tapos hindi mo siya maintindihan. Pwede magtatampo siya or pwede kung ano yung mangyari. Basta hindi pagkakaintindihan. Ako nakikita. May mga conflict, malaki man o maliit yan. May mga debate. Ako nakikita sa'yo. And also is there's a hard work situation na magaganap o mangyayari. Kung saan man yan. Kung sa mga trabaho mo yan. Sa mga taong connected sa human man yan. Basta kung saan man yan. There's a hard work or may mga pang-aabuso rin ako na nakikita sa'yo. Or maybe sa sarili mo may mga sitwasyon o may mga time na pwedeng abusuduhin mo yung sarili. But you need to be very careful, sa nakikita ko dito. May mga pain ako na nakikita sa'yo. Nakakaramdam ka daw ng pain. Pwedeng sa mga tao na nasa paligid mo, sa news, or sa mga connection mo. Pwedeng ganyan sa mga tao na nakakonect sa'yo. O kaya pain when it comes to your activity, sa iyong physical activity, sa iyong trabaho. Pwedeng ganon. No, ako nakikita. May mga pagwawalis na mga bagay-bagay. Ibig sabihin, may mga lilinisin ka na mga problema man yan, or gusot, or gulo, or isang sitwasyon sa buhay, o baka naman may mga ilelet ko ka na. Pwedeng ganon sa iba sa inyo. Yun. Someone need peace, no? Ang nakikita ko dito. Ang iba sa inyo, andun yung yung very understanding kasi yung iba sa inyo. Napaka very understanding nyo sa mga tao na
na nasa paligid nyo, no? Nandun ka sa point na yun. Pwede rin na may tao na may gusot siya or meron siyang problema with something, then kukonect siya sa'yo. Pwedeng ganun. At humingi ng advice. Pwedeng ganun. But, mag-ingat ka kasi may nagmamatsyag sa'yo, Virgo. Or maybe ikaw ang nagmamatsyag. Baka may minamatsyagan ka. Tingnan natin ang energy ni Virgo. Energy ni Virgo. Ay, ano yun? Ano yun? Ano to, universe? Energy mo? Ba't ganito? Okay, energy na nakukuha ko sa'yo, imbalance ka eh. Pero tahimik ka. Parang ang pinapakita mo sa labas, na okay ka, matatag ka, tapos wala kang problema, parang ganun yung nakikita ko sa'yo. But deep inside, may something sa'yo kasi ang nakikita ko kasi dito is either there's a sadness or may mga situation na nalulungkot ka or may mga inaalala ka, pwedeng ganun. May mga sitwasyon na nalilito ka, may mga sitwasyon na maaaring nagkakaroon ka ng frustration. Yun ang nakikita ko sa'yo eh. Pwede rin na you're thinking about something negativity. Pwedeng ganun, ano? Sana wag, no? So, ang nakikita ko dito, you need mo lang talaga na try to make it balance any situation in life. Hindi mo naman kailangan, kontrolin yung emotions mo, kontrolin yung sarili mo. Mas mahirap yan eh, pag nagkakaroon ka ng pagkukontrol sa sarili mo. Naku, pag sumabog ka, nakakatakot. Di ba? Pag sumabog ka, ay nako, ang iba sa inyo kapag sumabog eh, alam mo yun yung parang, tatahimik na lang pero sa tao na halimbawa ako nakaanuhan mo ako Virgo, ano kay halimbawa nagkaroon tayo ng hindi magandang unawaan, iba ka pag sumabog, yung iba sa inyo ha nakita ko, iba kayo sumabog, hindi kayo magsasalita, pero yung hindi niyo pagsasalita, yun ang pinakamasakit sa akin. Maramdam ko kasi nagalit ka. Ano yun? Ganun yung iba sa inyo ha, dito sa sitwasyon na to. Yan, don't control yourself. Try to make it balance. Ano, sa nakita ko dito, pwede rin na doon din yung situation na baka may nararamdaman ka rin, ganyan, may sakit ka ba? Kung may nararamdaman ka, magpa-check up ka, no? O kaya kung may mga worrying, medyo i-release mo na lang. Yun, hindi rin siya kasi nakaka-good. It's more an imbalance situation ako na nakikita dito. Na maari din na doon ka sa point na may mga bagay na nalilito ka, na you want to rush, or pwede may mga gusto, maaring napanghihinaan ka ng loob, pwedeng ganun, nawawala ka ng tiwala sa sarili mo, or believe, or something, na baka ganito, baka ganyan, what if, pwedeng ganun, basta you need to control yourself, if need to speak out, no, hindi mo naman kailangan na itago sa mga nasa paligid mo yung nararamdaman mo. You need to show your feelings din, no, para mas maintindihan ka rin nila or maunawaan nila kung ano yun nasa loob mo. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Iba sa inyo may sakit. Pwede rin na iba sa inyo is pagod lang kayo. Pwede ganyan. May mga sitwasyon kasi na dito sa parang hindi ka makapagpasya. Hindi ka makapagpasya, hindi ka makapokus, maybe sa iba, ganun. Dadalawang isip ka. Parating. Okay. Oy, we have the 10 of Cups. Okay. Parating sa iyo. Dito tayo sa kapila. Ay, bakit? Okay, nasa sa'yo yung susi ng lahat. Okay, parating sa'yo. Maaring may babae na makikipag-usap sa'yo. Maybe a part of the family. Pwedeng ganun. Or basta babae siya. Maaring may babae. Kilala mo na to. May babae makikipag-usap daw sa'yo. Maybe this is Aries, Leo, Sagittarius,
Pisces, Cancer, Scorpio, or Aquarius, Gemini, and Libra. Yan. Kung ano mang element yan, basta may babae ako nakita na makikipag-usap siya sa iyo or ikaw ang makikipag-usap. And then also, ang nakikita ko rin sa iyo na parating sa iyo is magkakaroon ng union, no? Yan, magkakaroon ng mga union, pwedeng kapamilya, pwedeng karelasyon, or someone who's connected sa iyo. May mga union, may mga harmony, and then also, ang nakikita ko rin dito is may tao na magbibigay sa'yo ng suporta, gano'n. Or advice, or maybe ikaw ang magbibigay ng advice and support sa kanya. Vice versahin natin, ha. 'Yan ang nakikita ko dito. Parating sa'yo, meron ka daw hinihiling or merong blessing na parating kasi, no? So, iba dito, there's a fortunate outcome. Yan. May mga kasiyahan or makakaramdam ka ng saya. Yan ang mga parating sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. There's an end of a difficult time sa buhay mo na magtatapos. Dito. Ibig sabihin, merong nangyari or may naganap in the past month man yan, and this time it will end. And there's a starting, a new beginning together, or a new beginning of life. Yan, yun ang nakikita ko sa ito. Ibig sabihin magtatapos. No? And you will receive a reward or success because of the effort na ibinigay mo. Or binigay mo talaga yung effort mo doon. Congratulations! Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan, Virgo. Ay! Devil, Galileo. Ano ba yan? Universe, pwede explain mo sa akin to. Shocking to, ah. Shocking revelation to, ah. Devil. Bakit? May kaaway ka ba? Kukanin natin. Galileo. Okay. Hindi naman ako naibibigay yung dapat iwasan na, Virgo, dito sa sitwasyon mo, may tao dito naggalit sa'yo. May tao dito na nag-iisip, sana makarma ka, sana maghirap ka, sana ganito, sana ganyan, umalis ka na, nando sa point na yon. Bakit? Medyo hindi maganda energy niya. May ganon. Ang ako nakikita dito, no? Hoping hindi ikaw. Siyempre, hindi ikaw to. Alam ko naman na hindi ikaw ito. Pero wag ikaw, ha? If ever. Kasi babalik yung karma. Yun ang nakikita ko dito talagang ayaw kanyang, I don't know, nagiging sagabal ka ba sa kanya? Yun ang nakikita ko dito. Basta ayaw niya. Gusto niya makarma ka. Gusto niya hindi ka mag-success in life. Gusto niya ganito. Or maybe you are thinking about something. Ganon. Negativity, di ba? Baka ikaw rin to. And hoping, wag naman. Hoping, think positive lang. Ako nakikita sa'yo dito. Okay, dapat mo iwasan yan. Iwasan mo na lang yung thinking about negativity. Umiwas ka dyan. No? Iwasan mo mag-isip ng negativity. Iwasan mo yung mga tao na, if ever there's a conflict, ganyan. Iwasan mo ma-stuck, ma-stagnant, or ma-feel mo na you are trapped. Basta you need to release any situation of your life. Release it. No? Ilaya mo yung sarili mo. Kung may mga decision making ka na dapat gawin sa buhay mo to fix it, or may mga dapat na tapusin, ayusin, gawin na yon, no? Gawin mo na yon. Mahirap man o hindi, but you need to pursue and you need to accept
then yung mga lesson na yun, or you need to accept na ganun talaga, di ba? No, ang nangyayari. But alam ko naman na mabi-fix mo naman ito. Kung may mga, iwasan mo rin na hindi ka maging more on wiser and stronger this time, Virgo, sa nakikita ko sa'yo dito. Kasi why? There's a new beginning happen sa buhay mo. Ibig sabihin, merong magaganap sa buhay mo na magiging maganda yung outcome. Kaya kung wag ka magdalawang isip, kung yung mga dapat na ayusin, ilakarin, gawin, but you need to be strong. No? Ako nakikita dito. Kasi puro beginning naman yung nakikita ko sa'yo. I-release yung mga dapat i-release, ha? If you have a bad habit, ganun din. Kung sa ano mo man yan, sa sarili mo, no? Kung may mga dapat na i-fix, sa health issue mo man yan, o kung kailangan mo mag-walk ka, magpa-check up, gawin mo. Basta gawin mo yung lahat, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Iba dito may lakad, travel. There's a departure ako nakikita sa'yo, or maybe thinking about something departure, or maybe there's a delay lang sa iba, or may mga lakad malayo man o malapit yan, no? Sa nakikita ko dito. O yeah, mag-ingat kayo. Tingnan natin, love. Iwasan mo ulitin. Iwasan mo yung maulit yung nakaraan. No, yun ang pinaka-the best sa lahat. Iwasan mo maulit yung nakaraan. Yung mga nangyari sa nakaraan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Virgo in love. Virgo. Okay, kung ikaw is single, may dalawang anak? Okay, kung ikaw is isa o dalawa, iba, no? Kung ikaw is single, may tao dito na makikilala mo, dalawa. Pwedeng makikilala mo siya, either this person is nasa ibang bansa, or ano kayo, magkaiba kayo ng province. Pwedeng ganon, or lugar. May distance. Yun na nakikita ko dito. May makikilala ka. Oh, diba? May makikilala ka. Aba, daming ano. May pinag-aaralan ka or mahilig ka lang talaga mag-research. Iba dito para may pinag-aaralan. Yun, ang makikilala mo is isa hanggang dalawa. Ako nakikita sa'yo. Sa iba naman sa'yo, kung kayo is nagkahiwalay nitong, kasi nagkaroon na ng paghiwalay, nagkaroon na ng cutting, nag-forward yung isa sa nakikita ko dito, may pagtawid na rin na naganap, sobrang naging struggle, stress, and burden yung relationship na ito. Ang nakikita ko kasi dito, gusto niya pa ng isa pang pagkakataon dito sa relasyon na to. Or maybe this is you, vice versa, no? Yun ang nakikita ko dito. They want to try one more chance, pero nahando siya sa point na hindi niya alam kung paano kanya kakausapin, ite-text ka ba niya, tatawagan ka ba na niya, may kaba ako nakikita pagdating sa kanya. Yun, pinag-uusapan ka, Virgo. May gulo. Okay, yun, ang nakikita ko dito. No? And then, kung kayo naman, they want to recover this relationship, kumbaga, no? Sa mga nagkahiwalay dyan. Kung kayo naman is in the relationship, nandun naman din yung pag-uusap, handun yung passion, no? Handun yung support to each other. Sa nakikita ko dito, yun nga, is, kung LDR naman kayo, handun naman yung give and take na text message na nakikita ko dito, very responsible ang isa sa inyo, or both of you is very responsible, na handoon yung may mga bagay pa rin na nakikita ko na hinihiling yung isa sa inyo, no? Kumbaga, syempre, kapag mga wish come true, non-stop yan, di ba? Habang nabubuhay ka, may mga wish come true when it comes in this relationship sa nakikita ko dito. Yes, ang iba sa inyo is maaring matagal na rin kayo nito. Hindi naman yung stability sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then, hando yung happiness, hando yung
fulfillment when it comes in this relationship. Kung tingnan natin, we have the Nine of Cups and the Ace of Cups. Equivalence of the Ten of Cups, and meron tayong Ten of Pentacles. This is the completion situation. We have the 10-10. Ang nakikita ko sa'yo dito. Yun nga lang siguro minsan lang, hindi lang talaga kayo palakibo to each other, ano. Siguro, kapag may time lang na kikibo, yun lang. Ganun lang. No, ang nakikita ko sa iba sa inyo. And then, kung kayo naman, yung isa sa inyo medyo very supportive, o maybe both, no? Very supportive and always the giving advice, no? Parang nandun sa point yung isa sa inyo na, wag ganyan, ganito dapat ganito. Sa tingin mo ganito, ganito na lang, ganyan. Nandun sa point na yun, ano? And then also, ang nakikita ko sa inyo, yun ba nga, may anak. Kung there's a third party relationship na, akong nakikita, sa iba ha, sa iba, if there is a third party relationship, syempre alam nyo na yung gagawin nyo dyan. Diba? Huwag na lang kayong bulag-bulagan. But if you want still, at dahil sa anak, okay lang din naman, you need to stay kasi kawawa din yung mga bata. Lalo na kung may anak kayo, diba? Tingnan natin ang money ni Virgo. Kamusta po ang money ni Virgo? Kulit ng anak ko. Bakit? Sabi, bakit eh, no? Bakit? Okay. When it comes sa money mo, nandito ka naman sa sitwasyon mo na ginagawa mo naman yung lahat pagdating sa money mo na gusto mong maging maganda talaga, no? Kumbaga, handin yung leave of faith, siguro may mga naganap talaga in the past, 2025, na maaring sobrang dumami yung gastos, and you're still, this time is you still recovering it, no? Yung situation na yon, maaring nandun ka sa point na yon. Nag-iisip ka naman talaga this time, nandun ka na sa point na minsan nagno-no ka, okay, parang halimbawa may humingi sa'yo ng tulong, o kaya, okay, titingnan ko if ever, parang non-example, hindi ka agad nagdidesisyon, o hindi ka agad umuoo, nandun sa point na yon yung iba sa inyo. And, syempre, pagdating sa pera mo naman, is, may parating din naman ako na nakikita sa'yo dito, no, na ito is magagaling maari sa mga tao na bagong connection mo sa buhay mo, or sa tao na connected sa'yo. Yan, may parating din ako nakikita sa iyo na pera. Or maybe these opportunities. Sa iba dito is connection. Yan. May mga kukonect sa iyo na halimbawa if you have a business o kaya mga connected yung sa money o sa trabaho na makakatulong sa iyo para mag-bloom uli yung kaperahan mo, pwedeng gano'n, or yung trabaho mo, inado sa point. Or nado yung point na may tao na pwede magbibigay sa'yo ng pera, pwedeng gano'n. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Or vice versa. Advice. Huwag kang mag-alala kasi we have the Magician and the Fool. Ibig sabihin is talagang you put some effort talaga when it comes to your money. And hindi yung pagkocontrol no? Pagdating sa money mo, no? You always controlling kasi nga, yun, nag-a-action ka naman talaga sa pagdating sa money mo. May hima lang magaganap sa iyo. Or may mga magaganap na didn't expect. English pa si ate mo. Tingnan natin ang iyong advice kay Universe, Virgo. Advice. Actually, meron kang material success kasi we have the sun sa kanina. Material success and wealth, prosperity also is coming, sa nakita ko dito. May alaga kayong aso, pusa, fox, ganyan. Okay, tingnan natin ang iyong advice. Uy. Mga taong hindi ka gusto, no? Uy, 3 of Swords. Okay, tingnan natin. Magbabigay ako ng ng ibang
Okay, okay, okay. Okay, another message muna tayo ha. Pero tamo tatlo na yung 10 mo, oh. Kilalayo. Oh, 10. Oh, apat na yung 10 mo. Uy, may ano mo, completion ka. May magtatapos sa buhay mo. Yes, there's an end of a cycle situation. Mamaya na yung advice. End of a cycle of situation. Transformation is coming. May paglipat, hindi ko alam in what way. Siguro may taong lilipat, uuwi, ganyan. Kung ano man yan. Yung iba sa inyo is meron daw kayong isasaayos o may pagsasaayos na magaganap. Pwedeng papers and documents or may mga bagay na need na ayusin related to a um, authority. Pwedeng related siya sa mga government, building, o kaya bahay, lupa, basta ganon. Basta kung saan ma-related yung papers and documents na ito, no, sa nakikita ko dito sa iyo. May ikakagulat o ikakabigla or ikakashock or may mga unexpected or unexpected situation happen into your life, ang sabi dito. Pwedeng may hinihintay ka, no, na makakamit mo yon. Yes, there's a victory and success happen into your life and iba sa inyo is may pagtahak, nagbagong journey into your life. Pwede rin yung mga unexpected or expectation situation na pwedeng may malalaman kang isang katotohanan or maybe this is a news or merong mangyayari. Dochi ka doon sa sitwasyon na yun. Okay, tingnan natin ang iyong anak ba? Advice. Magkuha tayo ng advice ha. Sa advice mo, ang nakikita ko sa iyo dito, may gulo ano. Maring magkakaroon talaga kayo ng hindi pagkakaunaw. Mayroong after ng gusot or after ng hindi magandang nangyari, baby, sa 2025 kasi nga maraming naganap no. We have the 10 of Pentacles kasi is magiging okay ang lahat sa nakita ko dito, no? Kasi 4 yung 10 mo, magiging matatapos yung situation. When it comes sa advice, ang sinasabi sa iyo dito is you need to trust sa intuition mo. Siyempre, be patient to make a choices. Mag-trust ka sa intuition mo to make a choice, to make a decisions right. Huwag ka magmamadali sa lahat. Alam ko naman hindi ka naman nagmamadali din, no? And then, you need to find peace. If you need to speak out, kung may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo kumprontahin, kausapin, gawin mo, why not, diba? Hindi naman masama yun eh, kung maganda na may intention mo, diba? Para lang magkaroon ng stable foundation sa buhay mo. Yun din naman, alam ko naman na mahigpit ka rin naman sa pera, yan, it's good naman yun, ano, nagkakaroon ng paghihigpit. And syempre, and be stable and think of the future and napaka-very responsible din naman ng lahat sa inyo. And then yun, mag-forward ka lang daw sa mga plano mo this time, no? May mga situation din kasi na need to progress, need to take it action. Explore ka lang ng explore, no? Kumbaga, be adventurous and may mga sitwasyon na kailangan mong ilaya yung sarili mo to be stable. Lalo na if this is related to your health issues, sa family mo, sa pera mo, or any situation in life. Pwedeng sa trabaho mo man yan, no? Yun. Ang sinasabi dito, spread your wings and fly high. The more experiences you have, the more na mag-forward ka na maraming plano, the more na mag-moving ahead ka, maraming growth na magaganap o magangyari sa iyo. Mag-a-action ka lang, kailangan mo, no? And i-progress mo ito. Arigato, namaste, God bless.